Si Joe ay isang pangit na ninja, biro lang. Si Joe ay dating ninja na tumakas mula sa kanyang angkan at gustong mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya, ngunit ang kanyang anak at asawa ay nabiktima kaya ginaisang niya ang kanyang overpowers na kasanayan sa ninja upang ipaghiganti sila. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking sabik na sumakay sa tren. Bumaba siya at tumakbo na parang baliw, ngunit isang grupo ng mga tao na nakakaalam ng kanyang lihim na paghabol sa kanya. Pinuno nila ng usok ang lugar at ang lalaki ay lumaban ng hindi kapani-pani walang kasanayan, na humaharap sa ilang mga kalaban ng sabay-sabay. Ibinato ng kalaban ang mga talon sa kanya, kaya't inilabas niya ang kanyang sariling talon upang ipagtanggol ang sarili. Lumipat ang kalaban sa mga metal na karayom na tinatawag na Senador Ban, ngunit ang lalaki ay may kamanghamanghang mga reflexes at sinasalo ang mga ito gamit ang kanyang mga ngipin, at iniluwa ang mga ito pabalik sa kanyang mga umaatake. Gayunpaman, ang lalaki ay higit sa bilang at nalulupig. Nahuli siya nang may humawak sa kanyang leeg at kinaladkad siya ng isang nakakatakot na lalaki. Ibinagsak ng masamang tao ang lalaki sa lupa at tinapos siya ng kanyang espada. Gumagamit ang mga kalaban ng gadget para i-verify na patay na ang target nila at aalis sila. Samantala, ang isang magsasaka na nagngangalang Joe ay nagsasaya sa kanyang sakahan at umuuwi sa bahay para magtrabaho sakay ng kanyang motorsiklo. Nakipaglaro siya sa kanyang anak na si Kyle, na sinubukan siyang sorpresahin. Pumasok ang asawa ni Joe na si Sarah at laking gulat niya sa karumihan ng mukha ni Joe. Sinabi ni Kyle na ang kanyang maskara ay tulad ng mga sinusuot lamang nila, ngunit sila ay mga masasamang tao. Binalaan siya ni Joe na baka mapagkamalan lang siya ng isa sa kanila, ngunit tiwala si Kyle na paprotektahan siya ng kanyang ama kung sakaling magpakita sila. Biro ni Joe na hindi niya alam kung kaya niyang talunin ang mga haka-hakang nilalang na ito, ngunit sinabi ni Sarah na hahawakan niya ang mga ito para kay Kyle. Tinukso ni Joe na kailangan niyang tapusin ng mabilis ang kanyang motorsiklo, kung sakaling kailanganin ni Sarah ang kanyang tulong laban sa nag-iisa. Nang maglaon, sinabi sa isang balita na ang lalaki noon ay pinatay, at nag-aalala si Sarah na baka ito lamang ang nag-iisa. Sumang-ayon si Kyle na sila iyon, ngunit oras na para matulog siya. Nag-goodnight ang bata sa kanyang ina, at sinabi sa kanya ni Joe na malapit na ang kanyang kaarawan. Habang mahimbing na natutulog si Kyle, maingat na sinuri ni Joe ang mga security camera sa paligid ng kanyang bahay. Nababagabag si Sarah sa paraan ng pagpatay sa lalaki, at sa katotohanang walang nakakaalam kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Joe na huwag mag-alala, at tinitiyak sa kanya na ligtas sila sa kanilang nakahiwalay na lokasyon. Si Sarah ay lalo na natatakot sa isang taong tinatawag na Reaper, ngunit sinabi ni Joe na hindi ito maaaring siya, dahil palagi siyang nagtatrabaho ng solo. Nagpapatuloy ang kwento sa isang eksena kung gaano kaingat si Joe sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan, habang binubura niya ang kanilang mga fingerprint mula sa doorknob. Ang masayang pamilya ay nagpapatuloy sa kanilang tahimik na buhay gaya ng dati, at sinisikap ni Joe ang kanyang makakaya na maging isang mabuting ama, habang pinapangiti niya ang kanyang anak. Isang gabi, ang balita ay nagulat na ang isa pang tao ay pinatay ng isang misteryosong grupo. Ito ay isa sa ilang mga pagkamatay na nangyari kamakailan, kaya isang malaking pagsisiyasat ang inilunsad upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa kaarawan ni Kyle, may masarap na barbecue ang mapagmahal na pamilya. Nagtawanan silang lahat at kumakanta, at hinaypan ni Kyle ang mga kandila sa paborito niyang birthday cake. Nagbukas ng regalo si Kyle, at nakahanap ng video game, at binigyan din siya ni Joe ng bagong helmet. Mas gusto ni Joe ang isang ito kaysa sa nakakatakot na tanging maskara, kaya sinabi ni Kyle na hindi na siya masamang tao. Siya ay isang bayani. Sabi ni Sarah, gusto lang niyang makita ang normal niyang mukha. Tuwang-tuwa sila, kaya sinasabi nilang lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nang gabing iyon, bumangon si Joe sa kama, ngunit sinabihan niya ang kanyang asawa na manatili doon ng mahinahon. Bumaba si Joe, kung saan mukhang maayos ang lahat. Biglang may lumabas sa bintana at inatake si Joe. Ang umaatake ay lumalabag, ngunit si Joe ay nakikipaglaban sa marami sa kanila ng mahusay. Ang kanyang kamangha-manghang kasanayan ay nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng isa sa kanilang mga sandata, at ginagamit niya ang kanyang espada upang patayin ang marami sa mga lalaking ito. Habang pinapatay niya ang isang lalaki, narinig ni Joe na sinisigawan siya ng kanyang anak.
Ang alertong si Joe ay kumilos kaagad. Pinahinto niya ang isang umaatake na sumusubok na harangan siya, at lubos na dinurog ang taong ito. Tumakbo si Joe para hanapin ang kanyang pamilya habang may kinukuha siya, ngunit isa pang attacker ang bumaril ng dalawang metal na karayom sa kanyang leeg. Hindi hinayaan ng matigas na ulo na si Joe na pigilan siya, kaya gumapang siya sa hagdan. Ang kakilakilabot na sakit ay sobra para sa kanya, at nakikita namin ang isang kakaibang figure sa labas. Sa wakas ay nakarating si Joe sa ikalawang palapag, kung saan nakita niya na maraming umaatake ang napatay, ngunit pagkatapos ay natakot si Joe nang makita niya ang mga bangkay ni Kyle at Sarah sa sahig. Sinaksak ng halimaw na ito ang kanyang talon sa kanyang leeg, na nagpagalit kay Joe, ngunit siya ay sinaksak sa likod. Hinayla ni Joe ang umaatake habang sinusubukan niyang makarating sa kanyang pamilya, ngunit masyadong nasaktan ang kanyang katawan para magpatuloy. Nakita ng mga umaatake na maaaring may tumawag ng pulis, habang nakarinig sila ng mga sirena sa di kalayuan. Nagpatuloy ang kwento sa isang eksena kung paano tinitingnan ng pinuno na patay na si Joe, at umalis sila bago makarating doon ang mga pulis. Nakarating ang mga pulis sa pinangyarihan, at laking gulat nila nang makita ang pinatay na pamilya. Maya-maya, nagising si Joe na tila patay na. Ang una niyang iniisip ay ang kanyang patay na pamilya, at nagsusuka siya mula sa matinding emosyon sa kanyang katawan. Sa susunod na paggising ni Joe, siya nasa ospital siya at mabilis na tumawag ng doktor ang nurse. Nasabi lang ni Joe ang pangalan ng kanyang asawa at muli siyang nahimatay. Sa wakas ay nagising si Joe at sinabi sa kanya ng isang doktor na nabuhay siyang muli pagkatapos na sabihin ng coroner na sila ay patay na. Walang pakialam si Joe at gusto lang niyang malaman ang tungkol sa kanyang asawa at anak. Nakalulungkot, sinabi sa kanya na wala na sila. Sa labas nakita namin na may dalawang tao na pumunta sa kanya. Sila Mike at Emma at sila ay mula sa FBI. Kailangan nila ng tulong sa kanilang pagsisiyasat kaya nagtanong sila sa kanya ng ilang mga katanungan tungkol sa kung sino ang maaaring umatake. Hindi umimik si Joe, pero kitang-kita ni Mike na galit siya. Ito na siguro ang pinakamasamang oras para magtanong sa kanya, kaya binigay na lang ni Mike ang kanyang card. Sinabi ni Mike kay Emma na hula lang iyon, ngunit sa tingin niya ay alam ni Joe kung sino ang mga umaatake. Napagdesisyonan niya na sila ay magbabantay sa kanya at nauna si Emma. Habang pinagmamasdan niya si Joe sa bubong, naalala ni Joe ang nakaraan noong dinala siya para magpaalam sa kanyang pamilya. Nakita ng nurse na hindi na niya may galaw si Joe at ito ay dahil pinahinto ni Joe ang wheelchair. Galit na galit si Joe at hindi na makalapit sa bangkay ng kanyang pamilya. Bumalik sa bubong, ang mga alaala ng kanyang asawa at anak ay pumupuno sa kanyang isipan at si Joe ay nagsimulang umungol sa galit. Umakyat ang galit niya at inabot niya ulit ang pulso niya. Sa pagkakataong ito, bumunot siya ng metal na karayom. Sinaksak ni Joe ang sarili nito at may ginawa itong kakaiba sa katawan niya. Pagkatapos ay inatake si Joe ng ilang mga asasin. Galit na galit pa rin siya, kaya nabaliw siya at napatay ang marami sa mga umaatake. Si Joe ay nagpapakita ng kahangahangang lakas at husay habang siya sa paanuman ay humahawak sa laban, ngunit hindi lang iyon. Habang gumagawa si Joe ng ilang uri ng mahika at ginagawang itim na usok ang kanyang katawan, napakalakas ng pagkilos na ito dahil hinahayaan siyang pumatay ng maraming asasin sa isang sandali. Kasunod ang kwento sa eksena kung paano walang ideya si Emma sa nangyayari, ngunit hindi nagpapaliwanag si Joe at pinatalsik siya. Ang galit na si Joe ay patuloy na umaatake at napunit ang marami pang mga umaatake. Marami sila, at kakaibang bumaril ng espada si Joe sa elevator. Nakita natin kung bakit niya ginawa iyon, dahil gumagamit siya ng poste para protektahan ang kanyang sarili at itinutulak ang lahat ng iba pang mga assassin sa elevator. Kahit na si Joe ay lubhang nahihigitin, ito ay malinaw na ang mga assassin ay natigil sa kanya at hindi ang kabaligtaran. Si Joe ay nakatayo sa ibabaw ng lahat ng kanilang mga katawan habang siya ay nakarating sa isa pang palapag at tinatakot niya ang iba pang mga kaaway. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sumasagot si Emma sa kanyang tawag at natulala siya nang makita ang maraming katawan. Si Joe ay tapos na sa malapit, at nakilala niya ang pinuno ng assassin. Bumalik ang mga alaala sa isip ni Joe, kaya't inatake niya ang pinuno ng may galit. Ang pinunong ito ay malinaw na naiiba sa iba, dahil mahusay siyang lumaban at nagawa pang maglagay ng aparato sa leeg ni Joe.
Mabilis na nakalaya si Joe, ngunit pantay pa rin ang laban. Sa wakas ay ginamit muli ni Joe ang kanyang kasanayan sa anino, at hinahayaan siyang makatama ng malakas na pag-atake. Mabilis na gumawa ng mas maraming hit si Joe, at malapit nang matapos ang laban. Gustong malaman ni Joe kung paano nila siya natagpuan at ang kanyang pamilya, at kung paano nila nalaman na siya iyon. Sinabi ng pinuno ng may panunuyan na maaaring baguhin ni Joe ang kanyang hitsura hanggat gusto niya, ngunit hindi siya makakawala sa kanyang kapalaran. Sinurpresa ni Joe ang taong ito, at tinanggal ang kanyang disguise. Walang sinasabi si Joe mula rito, at pinatay lang ang pinuno. Pagkatapos ay pumunta si Joe upang makita ang kanyang pamilya. Halos hindi na siya makatingin, napaluhod siya. Mamaya, si Joe ay bumalik sa bahay, at gumawa ng isang butas sa isang pader. Inilabas niya ang isang kahon na itinago niya, at nakita namin na mayroon itong ilang bagay, kabilang ang isang maskara. Tinitingnan ni Joe ang isang larawan na pumupuno muli sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang pamilya. Nakita namin ang tahanan ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon bago ito sunugin ni Joe. Pinagmamasdan ni Joe ang kanyang dating masaya at kalmadong buhay na naglalaho, at nagsuot siya ng maskara. Sinisira ng apoy ang bawat alaala, ngunit nakikita natin na galit pa rin si Joe. Nagpatuloy ang kwento sa pagpapaliwanag ng isang angkan na may lihim na pamamaraan, ngunit ang mga miyembro ng angkan ay hindi pinapayagang ibahagi ito sa iba, anuman ang mangyari. Naglilingkod sila sa bansang Japan. Sa isang punto, ang mga pag-atake ng terorista ay nagiging mas matindi at yumanig sa mundo. Dahil doon, umalis sila sa jurisdiction ng Japan at lumipat sa mas malakas na awtoridad. Sinasabi nila na ito ay para sa kapakanan ng kinabukasan ng Japan. Ang sinumang salungat sa desisyong ito ay aalisin. Isang byudo na gustong maghiganti. Siya ay makikita na may hawak na isang pangit na nakakadiri na ninja na bihag, na dati niyang natalo. Siya ay nakabitin ng patiwarik sa isang lubad. Ngunit biglang nawalan ng malay ang byudo. May tumatawag sa byudo sa pangalang Hagen. Naiinis ang kakaibang matandang ito dahil lagi niyang nakakasalubong si Hagen na nasa dying condition. Nagtatanong ang kakaibang matanda kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang disguise mode. Sinabi ng byudo na nagagawa nilang masira ang kanilang masking system. Nagtataka ang matanda dahil lagi niya itong nakakasalubong sa isang battered state. Tinanong niya kung ginagamit ni Hagen ang lihim na pamamaraan ng tunay na kamalayan. Pinayuhan niya si Hagen na huwag nang gamitin ang teknik na iyon, dahil ito ay magbubuwis ng kanyang buhay. Laking gulat ng matanda nang makita niya ang sugat sa likod ni Huygens. Dapat ay namatay na siya sa sugat na iyon. Iniisip niya na ito ay alinman sa swerte, o maaaring may nais na manatiling buhay siya. Ang kakaibang matanda ay isang doktor. Sinabi niya na kahit na ang Huygens ay napakalakas, ang pagpapagaling ay tumatagal pa rin ng 5 hanggang 6 na araw. Pagkatapos nito, nilayon ni Huygens na tugisin silang lahat ng mag-isa. Maya-maya, ang kapaspalad na byudo ay nagising na mag-isa na walang kasama. Mukha siyang naiinip na ipaghiganti ang sarili. Habang binubuksan niya ang kanyang bag, naalala niya ang business card na ibinigay sa kanya ng ahente ng FBI sa ospital. Pagkatapos ay lumabas si Huygens at nagturo ng leksyon sa pangit na nakakadiri na ninja. Sinabi ng ninja na ito ay wala sa kanya. Napakalakas niya, hindi niya alam kung tao ba siya o alien. Patuloy siyang binubugbog ni Huygens hanggang umaga, ngunit ang pangit na ninja ay buhay pa rin at tumatawa, na sinasabi na sa oras na iyon, ang asawa ni Huygens ay puno ng galit at puot hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Yan ang pagiging pangit. Ang ninja na ito ay talagang isang psychopath. Hindi makayanan ang mga salita ng pangit na ninja, ipinadala siya ni Huygens sa impyerno sa pamamagitan ng paggamit ng lighter at pagsunog sa sahig sa ibaba niya. Ang mahirap na byudo ay natupok ng paghihiganti, at agad na nagliyab ang apoy at naging abo. Samantala, sa opisina ng FBI, nagalit si Mike dahil pinalayas siya sa investigasyon sa kaso na naranasan ni Joe. Sinabi ng amo na wala silang magagawa dahil hindi nila alam kung sino ang may kagagawan, at ito ay utos ng kanilang nakatataas. Inutusan silang itigil ang pag-iimbestiga sa kaso, kung hindi ay masisibak sila sa trabaho. Sinabi ni Mike na nakita ni Emma ang insidente ng inatake si Joe ng isang grupo ng mga assassin, ngunit sinabi ng senior kay Mike na suriin muli si Emma. Kakaiba,
Ayaw na rin ituloy ng babaeng pulang buhok, dahil lahat sila ay tila pilit na pinagtatakpan ang lahat, at tiyak na may misteryo kung bakit nila ito pinagtatakpan. Kaya pinili ni Emma na maging relax. Pagkatapos ay ipinakita niya na sina Joe, Sarah at Kyle na namatay ay mga alias. Ang mga pangalan na iyon ay hindi nila tunay na pangalan, tulad ng mga naunang biktima. Si Mike, ang lalaking may balbas na itim, ay nalilito sa mga nangyayari, at mula rito ay nalaman nating Huygens ang tunay na pangalan ni Joe. Samantala, si Huygens na nag-iimpake ay napansin ang isang alahas na ibinigay ng isang babae. Pagkatapos ay nagmamadali siyang sumakay sa kanyang lumang motorsiklo para tugisin ang mga salarin na pumatay sa kanyang pamilya. Hinanap niya kung saan-saan, ngunit tila wala siyang makitang mga palatandaan. Inis siya hanggang sa nagpahinga siya sa isang bar. Doon, nakita niya ang mga pulis na kumikilos na parang mga thug, nang hihingi ng protection money sa may-ari ng bar. Pagkatapos ay inutusan ng matabang pulis si Huygens na ipakita ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, dahil hinala niya na ninakaw ang motorsiklo ni Huygens. Hindi pinansin ni Huygens ang matabang pulis, na ikinagalit niya, ngunit sa isang pag-atake lamang, ang matabang pulis ay nahulog sa tuwa. Pagkatapos ay sinubukan ng payat na pulis na ipagtanggol ang kanyang walang kwentang mataba na kaibigan, ngunit nang hindi siya hinahawakan, magagawa ni Huygens na lumipad ang payat na pulis. Mukhang masaya ang matandang gwardya, pero malungkot dahil magulo ang bar niya. Dahil sa desperado, nagpa siya si Huygens na makipag-ugnayan kay Mike. Samantala, pinagalitan ni Mike si Emma na abala sa paglalaro ng VR. Sa panahong ito, mabilis na umuunlad ang teknolohiya, salamat sa isang kumpanyang pinangalanang OSA. Nakatanggap si Mike ng isang tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang tao na tiyak na Huygens. Nagulat si Mike at agad na inutusan si Emma na subaybayan ang lokasyon ni Huygens. Tinanong ni Mike kung sino ba talaga si Joe, dahil pekeng pangalan si Joe Logan. Biglang binasag ng kawawang byudo ang kanyang telepono, naputol ang signal. Ngunit tumawag muli si Huygens at sinabing ito na ang huling pagkakataon ni Mike. Tinanong ni Mike kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto ni Huygens na magkita sila sa isang lugar, at pipiliin ni Mike ang lokasyon. Pagkatapos ay inimbitahan ni Mike si Huygens na magkita sa isang Chinese restaurant. Samantala, nabigo si Emma na subaybayan ang lokasyon ni Huygens. Napakatalino ng byudo. Pagkatapos nito, pumunta si Huygens sa lugar. On the way, nakakita kami ng advertisement para sa isang kumpanya ng teknolohiya na nagngangalang OSA. Gumawa sila ng lahat ng uri ng teknolohiya mula duyan hanggang libingan. Pumunta si Huygens sa rooftop at pinagmasdan ang sitwasyon doon. Samantala, hinihintay ni Mike si Huygens sa Chinese restaurant kasama ang napakadaldal nitong may-ari. Pumasok naman si Huygens at mabilis na lumapit sa kinauupuan ni Mike. Akala ni Mike ay namatay si Huygens na nahulog mula sa bubong. Bilang patunay, hiniling ni Mike na makita ang mukha ni Huygens, ngunit ipinakita lamang ni Huygens ang business card ni Mike. Hindi nasiyahan si Mike doon. Naglakad si Huygens sa pintuan hanggang sa pigilan siya ni Mike. Pagkatapos, seryosong nagtanong si Huygens tungkol sa isang clue sa insidenteng nangyari sa kanyang pamilya. Ibibigay ito sa kanya ni Mike kung handang makipagtulungan si Huygens. Sumang-ayon si Huygens, ngunit may kumpiyansa si Mike na tinutukan ng baril si Huygens dahil ayaw nitong makipagtulungan sa kanya. Pinilit ni Mike si Huygens na sabihin ang insidente sa bubong ng ospital sa oras na iyon. Ngunit biglang dumating ang isang OSA 8 Surir para kunin ang order. Ipinagpatuloy ni Mike ang kanyang tanong, ngunit dumating muli ang isa pang OSA 8 Surir. Lumapit si Mike kay Huygens para hawakan siya. Pero may pumasok. Inakala ni Mike na isa siyang OSA 8 Surir at sinabihan siyang umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis silang sinugod ng lalaki. Sa kabutihang palad, nagawa ni Huygens na pigilan ang kanyang pag-atake, gumamit ng 2 sandata ng espada. Sinubukan pa rin ni Mike na gawing kapaki-pakinabang ang sarili kahit pabigat siya. Inilabas ni Hagen ang kanyang pamamaraan ng anino na kinuha ang anyo ng Diyos na si Ashura. Nilabanan ni Hagen ang ninja tulad ni Zoro sa Ashura mode, ngunit ang ninja daw ay nagdala ng kaibigan, ngunit sila ay alikabok lamang para sa aming byudo, hanggang sa pareho silang natamba at napunta sa impyerno. Nagulat si Mike nang makita ang kakayahan ni Hagen,
Saka muling nagtanong kung sino talaga siya. Sumilip na pato ang sagot niya, "What the heck?" Tinanong ni Mike kung nasaan ang totoong Joe, pagkatapos ay ipinakita ni Hagen ang kanyang Joe mask. Inamin ni Hagen na isa siyang ninja, tulad ng mga umatake sa kanya. Si Mike, ang noob, ay nagulat at kalahating natakot sa narinig. Parang naiihi siya sa pantalon niya. At bigla silang pinaulanan ng mga bala mula sa labas ng kafe ng mga misteryosong tao. Sa loob ng ilang segundo, nawala si Hagen, at nasa rooftop siya. Namangha si Mike nang makita ang sandata ng ninja na nagawang makasugat sa kanyang baluti. Naisip niya na hindi kayang gawin ng kanilang teknolohiya ang armas na iyon. Pagkatapos ay tumingin sina Mike at Hagen sa Auser ad sa harap nila. May kinalaman ba ito sa Auser? Samantala, sa isang lugar, isang nagngangalang Zai ang nagulat na si Hagen ay buhay pa.